pasukin natin mga ka-Jollibee yung Kalinawan Cave. Bali, dalawang tour guide na po kayo. Hala, pwede bang isa na lang? Okay, gawin na lang po natin 300 po ang tour guide. O sige, pwede na yan. Magkano kami lahat? 1, 2, 3, 4, 5. 50 daw isa na eh. Tama, di ba? 500? Ay, libre na. Ayun. Pabilang na lang po. Wala ka na lang flashlight? Yan po yung mga cellphone, yun ang gagamitin niyo po. O, yung cellphone. Dalhin nyo yung mga cellphone. Ay, mga helmet daw. Helmet. Buksan mo rin dito kay kukunin ko. Kailangan may wala isa. May... Forma na forma JP ah. Pagpunta yung supero na, pinaforma eh. Mga trabaho ko lang wala. Ay, tigo ka sana. Paano? Hindi, para mas exciting mo. Ganyan. Habang nag-aano tayo dito. Forma din dyan. May tugtog na ako. Kinakabahan daw si, Mika. Okay na po kayo. Sige po. Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Ay, target na isa. Naray ko, ang lala. Mga cellphone niyo po, pwede po natin yung gamitin pang flashlight. Sige po. Akala ko si Janjanan. Takot ako tumabi kay Janjan. Manakal na naman to eh. Uy, madilim pala, no? Liwanag ah. Parang nakatayo dun. Ayun o. Ayan, bago po tayo mag-start, mag-explore, magkakaroon po muna tayo ng short orientation. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Kalinawan Cave. Ayan. Ako po ang magiging tour guide nyo. Ako po si Kuya Bon. Then sa likod po natin si Ate Yayi po. Ayan. Ang explore po natin ngayon, first and second layer po ng Kalinawan. First and second layer po ng Kalinawan yung explore natin. Then pag nabitin po kayo, magdi-decide po kayo mamaya kung tatapusin ba natin yung sa pinakang third hanggang 5 level nito web. Yung continuation po. Mahaba pala ito. So, optional po siya. Ayan, mamaya ko na lang po siya ipapaliwanag sa inyo. Ayan, nandito na po tayo sa pinakang first layer ng cave. Kung napapansin natin, mataas po yung ceiling. Maluwag yung area at kahit paano may mga liwanag po tayong makikita. Pagdating natin ng second layer, puro kabaliktaran na po siya. And second layer, ito po yung tinatawag na zero visibility. May mga parts po dun na mababa na po yung ceiling. Then medyo makikot na yung daraanan natin. Kaya yung mga suot nating helmet, ayan, required po yan for own safety na rin po natin sa loob. Kasi nga po, mababa na yung ceiling. Ayan, ano nga ba ang mga makikita sa loob ng Kalinawan? Ito po yung mga rock formation, then optical illusion po. Kagaya ng stalactite, stalagmite, mga cave draperies, then column. Ayun na po yung mga natural minerals na bawal na po natin hawakan. Ayan, then yung pinakang history nito ang Kalinawan, pagdating po natin ng second layer, doon na lang po natin yung pag-uusapan. Ayan, ready na po kayo? Sige po. Then sa picture takings niyo po, magsabi lang po kayo sa akin, ako na po bahala sa mga picture. Okay. Ayan. Gusto niyo group picture muna dito? Ha? Sige po, pero Sige, po ng sige. cellphone po. Tira mo na lang. Yan, kumamadali. Sinara mo? Ha? Sinara mo? O ayan, ready. 1, 2, 3. O, kunwari masaya. Hindi masaya. Parang sinabi mo hindi kami masaya. Wag. Ay, sige po, tandaan lang po tayo. Galing oh. Yan guys, itong Kalinawan Cave po, hindi lang po siya basta sikat na tourist spot dito po sa Tanay Rizal. Pero when it comes po sa shooting industry, lalo po siyang nakilala. Yan, more than 2,000 production films or movies na po ang nakapag-shooting po dito sa Kalinawan. Mapalokan man yan, then international. Ayan sa local, babanggit lang po ako ng ilan ng mga nakapag-shooting dito sa Kalinawan. Mga pantaserye po, kagaya po ng Encantadia, Lalo na Sangre, Amaya, Jezabel, Pedro Penduko, Panday. Yan, marami pong iba din. Sa international, na nakapag-shooting po dito sa Kalinawan is si Jackie Chan. Wow, Nakapag-shooting ang po idol dito ko. si Jackie Chan ng Superfly 1, Operation Condor 2 taong 1980s pa po. Yan, kung gusto niyo po siyang mapanood, ay nasa YouTube po siya. Yan.
Okay. Kaya ngayon, yung shooting sa Kalinawan, mahigpit na po na pinagbawal. Pinagbawal na Bakit shooting. po? Yan, tingin po tayo sa mga cable. Yan, kung nakikita niyo, napapansin niyo yung mga kumikinang na yan, mga artificial glitters and faint lang po yung mga yan. Ginamit po nila, Ginano nila. nilagyan nila, yan, ang di nila alam yung mga part na yan, na-damage na po nila. Kaya pinagbawal na shooting. Yan, dahil bawal na shooting, ayan, tayo naman lahat ang mag-shooting ngayon. Okay. Yan. Sige po, tingin naman tayo sa pinanggalingan natin kanina. Ay, yung iniilawan kong bato, another rock formation, optical illusion, mukha siya ng tao na naka-side view na malaki. Itong inilawan ko. Ito yung kanyang mata, ilong, at yung kanyang bibig, at yung kanyang leg. Ayan. Palawakan po tayo dito ng imagination sa mga bato po. Ayan. Pag pinipicturean daw po yan, lumilingon yan, nagwawaki. Ay, ganun. Ayan, sige Picturean po. mo nga, GP. Ayan. Sige po ha. Ayan, group picture ulit tayo dito. Ayan, we're ready. 1, 2, 3. Isa pa. Jump shot. 1. Ayan, dito guys, single file lang po tayo. Single line lang po. Single line lang. Single line. Ay, yung part na po na yan, pinag-shootingan po yan ni Jezabel. Eto, dito si Yes po, Jezabel. Yung kaunang Jezabel na si Alex Dixon po yung main hero. Ay, ganun. Galing ah. And guys, paalala lang po, mamaya meron po tayong short quiz. May exam tayo. Lagot. Yan, ang bumagsak po sa quiz, Iwanan. iiwanan po, babalik na lang. Kaya kung ano po yung sinasabi ko sa inyo, ano yun niyo po. Yan. Yan guys, ito nakatayong poste sa harapan natin. Itong malaking bato na to, isang uri din po yun ng rock formation. Yung rock formation na yan po yung tinatawag na column. Yung column na yan, binubuo po yun ng dalawang part, yung stalactite din yung stalagmite. Yan, para hindi po kayo malito, tingin po tayo sa inilawan ko sa taas. Ang tawag po dyan sa mga rock formation na nakausli sa ceiling, stalactite po, stalactite. Then tuwing rainy season, nagkakaroon po dyan na pinakang tubig or moist ng bato, na kapag bumagsak naman sa baba, as long as solid po yung tinatakan, magpo-form siya ng stalagmite. Yan, para hindi kayo malito sa dalawang formation na yan, yung last letter C sa stalac means ceiling. Then yung last letter G naman sa stalag means ground. Ceiling and ground yung pinagkaiba nilang dalawa. Palagi po silang magkatapat. Yung stalactite, yung stalagmite, nag-meet, nag-combine, ito na po na buong formation yung column. Kaya yung column na yan, nagsisimula lang po yan sa mga patak po ng tubig. Dahil yung stalactite po sa taas, nagpo-form siya or tumutubo ng 10 cm na inaabot po sa loob ng 190,000 years. Gano'n po katagal. Kung pansin nyo, itong Kalinawan Cave po is classified dry cave. Mabagal po yung formation ng mga minerals. Yun po yung kaibahan sa may tubig na kuweba, yung bilis po ng formation. Kaya itong column na nasa harapan natin ngayon, it's either 1,000 or million years na pong nakatayo dito sa Kalinawan. Ayan. Then, dito po may mga parts na bawal na po nating hawakan. Ayan. Lapit po kayo para makita niyo po. Ito na po. Ayan. Bawal nga eh. Ayan guys, kaya bawal natin silang hawakan. Tayong mga tao po is acidic po tayo. May mga acid po tayo sa katawan. Then yung mga paawis natin sa kamay, once na ma-transfer po sa mga minerals kagaya niyan, mamamatay po sila or made-deform. Yan, mawawala po yung mga kinang nila. Long, ingat kayo. Ayan, pag nakakita po tayo ng ganyang klase ng mga kumikinang, mga minerals, pakiingatan na lang po nating mahawakan. Kasi nga po, sensitive po yung ganyang klase ng mga minerals sa ating mga tao. Ayan, sayang naman yung pag-perform nila ng matagal na panahon, kumahawakan lang na po natin mga tao. Ayan. Ang huling umawak po dun nakaraan, naging bato po. Ayan. Wag na. Sige. Ayan, baka maging bato rin po kayo. At dito naman, sa kabilang side na to, ito po yung tinatawag na mini grotto sa Kalinawan. Dahil po sa formation, nung iniilawan kong bato na parang si Mama Mary na nakaluhod na nagdadasal. Then may alaga po siya. Ito po, mukha siya ng T-Rex or mukha siya ng dinosaur. Depende sa imagination natin. Pwede maging mukha ng ibon, kabayo. Yan, marami pang iba. Sige po, akit po kayo dyan sa taas. Group picture kayo dyan. Then dito ang way natin ng second layer. Yeah. Sige po. Yan, kanino pong phone yung gagamitin po natin ulit? Ayan, okay sir.
Bawal nga, bawal eh. Sige po, tingin po tayo dito. Then, tingin lang po tayo sa mga inapakan natin, baka po yung mga kumikinang. Ayan, ready. Ready, 1, 2, 3. O, isa pa. 1, 2, 3. Oh, 2 joints. Medyo lang. Ayan. Ayan guys, nandito na po tayo sa pinakang last part ng first layer. At ito yung huling last rock formation po na makikita natin. Tingin po tayo. Yan. Ang tawag po dyan, mga cave draperies po, hindi na yan kagaya ng stalactite, ng stalagmite na makikita po natin sa ceiling at ground. Yan po ay matatagpuan natin sa mga cave wall. Kagaya po nito. Ayan, para silang mga daloy ng tubig sa cave wall. Kung pansin natin, maninipis pa sila. Kasi nga po, mabagal po ang formation. Yan, balang araw, kakapal po yun ng kakapal hanggang sa maging ganyan po yung formation yan. Or maging cortina. Ayan, kung napapansin natin, mga crystallized powder po sila, mga pino. Yan po yung mga minerals na tinatawag na calcium carbonate or calcite na may kapareho po sa ating mga buto at ngipin. Kaya po matitibay po sila at mapuputi po. Yan, may kapareho po sila sa ating mga buto. Yan. Sige po, papunta na tayo ng second layer. Yan. Hindi na tayo dito dadaan sa maliwanag at maluwag na area. Yan, going down pa po tayo. Dito po ang daan natin. And sa second layer, zero visibility na po. Ingat lang po sa ating mga ulo kasi nga po may mga parts na mababa na po yung ceiling. Ayan, 80 to 90 feet below the ground po siya. Then sa second layer na yan, meron po kami dyan mahigpit na pinagbabawal. Yan, alam niyo po ba kung ano yun? Maglabas po ng masamang hangin na galing sa ating mga tiyan. Ang umutot, ayan. Sige, natapos po. Wala ko dito. Wala ko dito. Kawawa po yung nasa likod natin. Ayan, sige, ingat lang. Oh. Sige lang. Si Janjan ang kawawa dito kay matangkad. Dalawang yan din. Oo, dalawang din matangkad. Parang may napanood akong nag-shooting sa ganitong ano. Opo. Yung horror. Ibang oras na po yung caving niyo, mama. Ibang oras na po. Ang alis. Pag-cave niyo po. Ganda po rito, maaga. Galing ko sa akin. Galing pa kami sa paglitaw. Sa paglitaw. Pero kahit naman anong oras, madilim pa rin naman dito. Opo. Ayan guys, dito po meron po tayong tinatawag na hard way or military training. Wow. 10 to 15 meters gapang siya. Lapat ang mga siko natin at mga tuhod po natin. Ayan, sino po ang ready sa inyo? Ay, hindi ka pwede Ayan, dito. crawling siya, military training. Galing Yes. pa sa ano? 10 to 15 meters gapang po siya. Ayan. Yes. Yan, ready kayo? Pero huwag kayong mag-alala, hindi tayo dyan dadaan. Parang ayaw ko umuwi. Ay, ang part na yan, protected area na po kasi nga po may mga paanihin na po nakatira dyan para hindi sila maistorbo. Hindi na po kami dyan nagpapasok. Ayan, kaya dito po tayo sa easy way tayo. Easy way tayo. Ayan. Sige, ayan. Parang may masutalo. Ganyan. Naka-free aircon tayo dito. Okay na, may flashlight ako dito. Siya na lang. Ano. Patay, nagagambang. Sige po, yuko lang po tayo. Ulo Ano ba yung niluto natin sa baboy? Ano to? Gawang ano? O talagang ganito na to? Nature po siya, ma'am.
Ang mga man-made dito, yung mga hagdan po kanina. Ayan. Ito naman, ito po yung isang example ng isang column na namatay na or na-deform na. Ayan, pamilyar po kayo sa column, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung malaking poste. Ayan, gagaya po siya ng column. Ang kaso nga lang, nahawakan na, napitli po yung paglaki, namatay na po yung mga minerals. Ayan, kasi nga po, hindi maiiwasan po mahawakan ng mga tao. Alam niyo po ba ang tawag ngayon dyan? Hindi po. Ang tawag dyan ngayon, pinagtag po pero hindi po pinadana. Ayan, tawag dyan. Pinagtag po pero tinadana. Ayan, sige, ayoko lang tayo. Ayan. Okay lang kasi. Masama mo ba kayo? Okay ba yung birthday mo kayo na? Yan yung kanina, yung exit ng hardware. Sabi mo, birthday mo, adventure, update. Ayan po yung kanina, yung exit, yung maliit na butas. Connected lang po siya, maladaanan din po natin. Uy, yung mukha mo. Kawawa lang na si Diana, tsaka si ano. Pero iba. Ano ito kayo dito? Dead end na po siya. Wala na, hanggang dyan lang po yan. Sige, antayin po natin sila. Unforgettable experience to kuya dyan. Birthday mo niya. Ayan, Whole life. kagaya po nung sinabi ko sa inyo kanina, sa second layer, yung tinatawag po na zero visibility. Dito naman sa part na to, yan, dito po natin yan i-experience. Familiar naman po ba kayo sa zero visibility? Lahat po ng ilaw natin, lahat ng source ng ilaw po natin, papatayin po natin in a few seconds lang. Screen ng phone nyo, papatayin nyo. Then yung mga glowing the dark na relo, tatakpan po natin. Para wala po tayong liwanag na makita. Dito. Magmamagic yun. Ayan, sige po. Pakipatay na po ang ating mga ilaw. May lilabas mo ito. Pagbukas natin ng mga ilaw, pagbukas niyo po ng mga ilaw nyo, yan, pakitingnan niyo po yung mga wallet nyo, ha? Ayan, sige po ma'am, papatayin niyo na po yung ilaw niyo po. Yan, flashlight. Pala yung isa lang. Ay sir, patayin niyo po yan. Kwento ko na po sa inyo, bakit naman siya tinawag na Kalinawan. Ayan, itong Kalinawan Cave, itong Kalinawan Cave po, una siyang nadiskubre taong 1572. Subalit po ng mga panahon na yon, wala pong tinukoy na tao or kung sino ba yung nakadiskubre. Ayan, sa pangalawang pagkakataon, muli itong nadiskubre taong 1901 na mag-asawang Chodo Lapiging at Felipe Matalino. Ayan, matalino talaga sila. Ayan, mag-asawa na yon, naging informer po ng Filipino guerrilla during the World War II. And during the World War II naman, dumating na po ang mga Hapon sa Kalinawan. Itong Kalinawan, ginamit po nila itong taguan, opisina at higit sa lahat po hospital. Yan, dito po nila dinadala yung mga sugatang sundalo po galing po sa gera. And according sa history, itong Kalinawan Cave, binubuo po siya ng 7 layers, meron po siyang 7 palapag. Yes po, kaso nga lang, ang pwede na lang natin i-explore sa Kalinawan ngayon, hanggang 5 level na lang po na kuweba. Saan nga ba ang tagusan ng 6 and 7 layers? Yun po yung matatagpuan po natin sa Mount Talban, Rizal, sa Pamintinan Cave, sa may Wawadan po. Then, kung lalakbayin po natin yon, aabutin po tayo ng 9 to 10 days po sa paglalakbay. According po sa nakadiscover po ng Kalinawan. Ayan. Kaso nga lang, yung part na yon, dahil nga po itong Kalinawan, ginamit po ng mga Hapon during the war, yung part po ng 6 and 7 layers, pinasabog po nila or binlock po nila. Para hindi sila matrace ng mga kalaban po na manggagaling sa kabilang lagusan. Kaya meaning to say, sarado na po ang 6 and 7 layers ng Kalinawan. Ayan. Ano nga po pa pala ang pangalan ng kuweba? Ayan, Kalinawan. Nung pinatay po natin yung... Ayan, joke lang po. Ayan. Ito. Pulo mo. Ayan, dyan, dead end na po yan. Yes po. Alam, hindi ko tayo. Mamaya ka sumuot.
Sige lang po. Training talaga tayo dito. Nung pinatay po natin yung ilaw, ano pong nakita nyo? Kadiliman or kalabuan po ang nangyayari. Yan, dahil nga po itong Kalinawan is historical cave, dito po nagkaroon ng agreement, kasunduan yung mga Pilipino at Amerikano laban po sa pamamahala po ng mga Kastila noong araw. Itong kuweba, ito po yung naging silbing meeting place. Yan, dito po sila bumubuo ng plano, dito po nila yung pinag-uusapan, hanggang sila yung nagkasundo at dito po sa loob ng kuweba, sila nagkakalinawan. Parang gusto niya na namatay. Kaya siya tinawag na Kalinawan. Yan, letter C pa po yun sa pangalan ng Kalinawan, panahon pa po ito ng Spaniards. Ayan po. Kastila. Ayan. Sige po, kung interesado po kayo sa ibang detalye, just click on Google po. Sa Google yan. Sige po, proceed na po tayo. Ayan, dito po, meron po tayong dadaanan na challenge. Ayan, yung maliit na butas na yan. Ang challenge na yan, yan yung tinatawag na the sexy way or macho way. Yan. Kailangan, hindi daw kayo sasabit sa magkabilang parte ng bato na yan para maging sexy kayo or macho. Pasensyahan tayo, medyo judgmental po yung daan na yan. Sige po. Nasagi agad. Wala na pag-asa maging sexy. Pwede ba mag-wish yung ano dito? Ano ka dito? Ayan, yuko lang po tayo. Medyo mababa po yung bato. Ulo. Taga saan pa po kayo, ma'am? Antipolo. Antipolo pa. Sige, pantayin natin sila lahat. Ayan, kompleto na po. Oh, nalaglag, mutik na. Ayan, kompleto na po. Ayan, nandito na po tayo sa pinakang dulong bahagi ng second layer. Kung okay na po kayo doon, ito na po ang ating exit ng second layer. Then, i-explain ko na po sa inyo yung continuation niya sa pinakang third hanggang 5 level. Kung i-explore po natin yung 3 hanggang 5 level na yan, hindi na po yan kagaya ng first and second layer na easy way lang po nating nilakad. Hindi ko naman sinasabi na extreme siya or hard. Kumbaga, nandiyan po yung adventure. Yan, sa pinakang third level, 3 to 5 level, may dalawang butas po tayo dyan na papasukin. Sa pinakang third level, yung duck walk, uupo po tayo ng isa, 3 to 4 step forward, pag angat natin ng dahan-dahan, maluwag na po yung area. Then sa pinakang fourth level naman, yung tinatawag na push-up or planking, magka-planking position po tayo. Ayan, gagapang sa isang butas, ng dahan-dahan, pag angat din natin, maluwag na po yung area. Mga passage lang po sila. Then sa pinakang 5 level naman, yun na po yung tinatawag na viewing. Ayan. Viewing ng ano? Kumbaga, hindi po. Ayan. Yun din po yung tinatawag na Japanese altar po. Ayan. Yes po. Kaso nga lang, yung liwanag dun ngayon, hindi na po natin makikita kasi nga po tuwing alas 12 po siya ng tanghali. Umaano po yung araw. Kaso ngayon hindi. Then, kaya rin po siya naging optional tuwing rainy season po kasi yung part na yan, nagpa-flooded po yan. Lagpas tao po yung tubig dyan. Then, kaya namin ino-offer sa mga guests, kagaya niyo po, ano po siya ngayon, summertime, tuyong-tuyo po siya, dry na dry. Then, kaya rin po siya naging optional. Yung binayaran niyo po sa taas, isang hanggang second layer lang po. Hindi ko naman sinasabi na magkakaroon po ng additional entrance fee na naman. Kumbaga, kayo po yung bahalang magbigay po sa tour guide niyo po. Pinakang consideration or donation. Wala siyang fixed price or flat rate. Pero kami, dahil may bata kaming dala, kaya naman. Yes po, ano pa po sila? Mas advantage pa po sila. Ay, ganun. Yes po. Ang lusot, yun pa rin sa sinasabi ni Kuya kanina na ano? Na alin Iba po? na, mas malayo. Dito po tayo. Paano lusot? Paikot lang. Opo, yes. Dito rin po tayo dadaan. Babalik tayo dito. Experience na natin yan. Nandito na tayo. Ano rin may pupunta doon? Yung isang tour guide pupunta doon sa Mansha. Kunwari, dalawa naman kaming tour guide. Kung sino po yung gustong umexit, samahan na lang po. Then, kung sino yung gustong gumaw,
Ayan. Tour guide pala siya. Yung sa Opo. Sinama ko lang po yan. Ayan. Ano po, sige po, meron pa po tayong 3 days bago mag-decide. 3 days. Ayan, may 3 days pa po kayo. Ayan, bago ang lahat, bago kayo mag-decide, tingin muna tayo sa taas, sa ceiling. Ayan. Rock formation din po yan. Yan po yung tinatawag na abandoned condominium ng mga fruit bats or insect bats, mga dati po nila yung tirahan. Ayan, nagtataka kayo, bakit wala na po yung mga paniki dyan? At noong nakaraang taon, nag-pandemic, hindi sila nakabayad ng renta. Pinalaya sila. De joke lang po, dahil nga po sa mga ilaw at ingay po ng tao, nadadaanan po ito ng mga tao, nabubulabog po sila, kaya lumilipat sila sa ibang part na hindi sila mabubulabog. Turo lang. Ayan. Mabuhay ka na lang lang. Ayan, ano po ang yung... Sige, tuloy tayo. Tuloy po tayo? Sige po. Baka po, walang nagsisising tutuloy tayo. O ano? Sige ba? Sino gusto mo lumabas? Ayaw. Adventure po yan. Yung po yan. Kasya mo ba yung ganito? Yes po. Kasya. Kasyang-kasya po yan. Yan. Tuloy po tayo lahat. Sige po. Please Lord, Kuya, ito magdasal ko lang. Sa lasing hindi. Wait lang. Yan. Wala namang ahas dito. Ano? Wala naman po yan, ma'am. Sa iyo nga pang nilagay. Huwag na maingay. Uy, bilisan niyo. Mauuli kayo. Wait lang daw, dito kasi si Juan. Wala, hindi kasi si Juan dito. Hindi siya kasi. Yan. Dahan-dahan lang po tayo dito. Pagbaba. Dahan-dahan lang po. Yari, ano tawag dito? Alam, nagbuwali ka na kasi pala. Single way, nagbuwa na. Siya ba may dala kayo dito? Ulo mo. Sige, yoko. Mahirap sa maliit ito. Ay, sa mga maliit. Ayan, ito na po yung pinaka-duck walk sa pinaka-third level pa lang tayo. Puro tayo. Dito, wala na. Tagdamag na rin. Tagdamag na ako. Ay, natatanggal na rin. Kabadin naman. Kompleto na po. Sige po, dito na po tayo. Driver, baka naiwan. Isip ka na. Yan, dito po tayo. Kaya ba yan? Gapang ka lang. Gapang. Ala, gagapang. Loon yan. Ate Johan, Yan. maray ka. Ito na po yung pinaka-comfort layer at Sandali lang yan dyan. push-up. Saglit lang po yan. Pagkasuot natin, pag-angat natin ng dahan-dahan. Yan, maluwag na. Sige po. Aray, kinagawa ko na lang ako. Dami. Yan, may napangako ka. Sige lang. Adjust ko lang. Adjust ko lang. Ang sikip pala nito. Ay, dyan dito lang, hindi mo alam so. Pumasok ba tayo dyan? Oo, nagpaglito tayo. Adjust ko dito. Ulo mo ah. Videoan mo nga sila, GP. Lakas ng trip nyo, ah.
Akain sa dyan. Tulong. Takin mo siya dito ilong. Adjust ka dito para maka-adjust mo. Ulo mo. Adjust ka rito. Kuya dyan, experience talaga pa kuya dyan. Di ba pangarap mo maging sundalo? Ito na yun. Hindi na ako sa kuya dyan. Tingnan natin simula. Si Juan, di ka kasya dyan. Paano kung hindi ka? Mabalik. Ay, we. May shortcut naman dyan. Si Mika, si Bida ang problemahin yung baka ayaw kumapang. Malis ka dyan, Ling, para makuha na ng video. Para pa makapasok po yun sa likod ko Dali na. na kayo, natatangkad na yung papasok Si Mika, kumapang din. Inuaran. Ay, nakita ko. May, uwi na tayo. Pauwi to, may shortcut lang. Siguro sabi ni Bida, ano nagawa natin dito? Kuya dyan. Challenge talaga itong ginapagawa namin kuya dyan. Dumapay ka. Dumapa ka na. Bigat. Baka mas takot si Juan ah. Dali ka po. Dali ka na. Kahit kami ng pamilya ko, ang ina, di makalis ito tatapain. Kita ka lang ba yan? May sasot kayo mga klase ko dito, bed bomb. Hindi ako papaliwanag. Tanong ko, hindi to. Sabi sa'yo na, dito sa birthday ko pa yung magbabayral ka. Oo, baka may ito yung magbayaran. Driver natin. Okay na po? Okay na. Sige, proceed na po tayo. Sige lang po, okay lang. Enjoy naman sila eh. Para sisikipin mo yan. Wala na, yun na yun. Dito. Sige po ulitin natin ulit. Ulitin po natin ulit kung nabitin kayo. Ulitin? Hindi, joke lang po. Yoko. Buko lang. Buko lang ka dyan. Dito. Tingnan ka. Dito tayo, kanan. Dito tayo. Ayan. Buti hindi sumama si Ate Beth. Lalo na yung lista ka. Ang laki ng bakit. Narinig ka. Ayan. Ingat sa pagkakayat. Ako maglabas natin, magiging mo. Yes po, gabi na talaga. Kumplito ka ba tayo? Kaya nakakapit mo na isip mo na yung siyempre ko kasama ko. Nakakapit ko. Basta ang cellphone ko, nandun kay... Hindi ka wala. Basta may bigyan cellphone ko. Kaya ka muna. May liwanag pa. Ayan, ito yung pinakang Japanese altar ni Tate. Challenge na challenge. Wala ka sa akin dito sa job ko. Wala ang amat si Tian. Ayan po, ito yung tinatawag naman na Japanese altar. Ayan. Ito po yung sa part na to. Then yung liwanag po, nagaling sa taas, dito po yung nakarekta. Bakit siya Direct. tinawag na Japanese? Ayan, kaya tinawag na Japanese altar tuwing alas 12 po ng tanghali. Lahat po na matataas na official po ng mga Hapon, dito po sila nagdadasal, nag-aalay. Sumasamba po sila sa liwanag or yung tinatawag na Shintoism po sa bansang Japan po. Ayan. Ayan, kung gusto niyo makakita ng mga paniki, ayan po, sa taas. Ayan. Mamaya pa po yan. Malapit na. Call center po sila. Ayan. Night shift po sila. Ayan. Pa-exit na rin po tayo. Congrats po. Natapos natin. Dito po tayo sa kanan. Ay, kaliwa. Matatama daw ulo. Dito ang dito yung pumapanang pagkakasilan. Doon po yun, ma'am, sa sinuotan po natin. Yes po.
Ayan, dahan-dahan lang pagbaba. Pumasok ka ba na po? Ayan. Sige na guys, ingat tayo tayo. Basta dyan na daw ang labas ito. Okay na, ingat tayo dyan. Nakaabang na si Hagern. Nakaabang na. Ayan. Survive. Nakasurvive na. Sa experience. Wala na pa, hanggang dyan lang. Dead end. Pero naging shooting area din yung part na yan. Iba po ito. May sarili tayong exit, entrance, may sarili po tayong exit. Ayan, dito naman sa part na to, group picture tayo dito mamaya. Shake, Crater, and Roll po, dito po yun. Yes po. Ayan, dito po yun. Parang nasa kuweba siya, umano. Alam mo natin yung pagkakas. Ayan. Ay, yung mga matatangkad sa gilid. Gitna ang maliliit. Letter C daw, form of letter C. Bubo. Yung mga ilaw po. Ayan, ready. 1, 2, 3. Sa likod. Sa likod ba? Sure? Uy. Ito, taas na nga, ito. Kamay nga daw eh. Okay, thank you. Maraming salamat po sa inyo. Sana po kayo. Wala ka Sana, ba yung quiz? sana nag-enjoy kayo. Mamaya meron pa tayong quiz. Ang gabi tayo makawa. Hindi, joke lang po yung quiz ha. Ay,